Ngayon, nandito kami sa hilagang bahagi ng Israel na binubomba ng matinding rocket at drone mula sa Islamic Republic ng Iran, pati na rin mula sa Hezbollah na nasa kabila ng hangganan ng Lebanon. Bibisitahin natin ang ilang bayan kung saan inilikas ang mga residente matapos ang ika-7 ng Oktubre, ngunit karamihan ay bumalik lang para muling maranasan ang sigalot. Higit 2,000 ballistic missile at drone ang pinakawalan sa rehiyong ito kung saan daan-daang libong sibilyan ang naninirahan. Ngayon, nandito tayo sa Kfar Giladi, isa sa mga baryo na matinding tinamaan ng mga missile sa nakalipas na 2 taon. Makikipag-usap tayo sa mga residente para alamin ang tunay na kalagayan dito habang ang Israel ay inaatake, lalo na sa hangganan. Kami, sa nakalipas na 22 araw ay araw-araw na inaatake ng Hezbollah. May average na 30 hanggang 35 alarma bawat araw. Ano ang tina-target nila dito sa Hilaga? Ibig kong sabihin, tina-target ba nila ang mga residential na komunidad? Sinusubukan ba nilang tamaan ang mga military asset? Ano ang nakikita natin mula sa Hezbollah? Tina-target nila ang aming mga anak. Tina-target nila ang mga sibilyan. Tina-target din nila ang militar. Mga base, mga 200,000 katao ang araw-araw na inaatake ng Hezbollah. Sige, tuloy tayo sa paglalakbay dito sa hilagang Israel na binobomba ng matitinding rocket. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita namin sa taas ang isang helicopter ng Israel IDF na nagpaputok. Maraming nangyayari dito at buong araw naming naririnig ang mga pagsabog. At dito sa lugar kung nasaan tayo ngayon sa Mizkav Am, isa sa mga lugar na matinding tinamaan ng mga missile at drone, makikita natin sa likod natin hindi lang ang nayon ng Metula, kundi sa malayo pa, makikita mo ng malinaw dito ang El Hiam. Ito ay lungsod sa Lebanon na ginagamit at inukupa ng Hezbollah, ang teroristang organisasyon na proxy ng Islamic Republic para magpaputok ng missile at drone mula sa loob ng residential na lugar. Ngayon, nailikas na ang nayon na ito, pero hindi nito binabago ang katotohanan na ginagamit pa rin ito ng Hezbollah bilang kuta. Habang nasa Hilaga kami, ramdam ang presensya ng militar. Maraming sundalo ng IDF ang naghihintay ng utos para pumasok sa Lebanon laban sa Hezbollah. Ngayon, sa buong linggo, nakita natin ang mga operasyon sa lupa sa Lebanon na tumatarget sa infrastruktura ng Hezbollah at mga puwersya ng Radwan. Ngayong linggo, nakita natin ang IDF na tina-target ang mga tulay sa paligid ng Ilog Litani para pigilan ng Hezbollah na magdala ng tropa at armas sa Timog, Lebanon. Kaya mayroong malaking labanan na nangyayari ngayon kung saan ang IDF ang nangunguna sa mga pagsisikap na tanggalan ng armas at tuluyang buwagin ang Hezbollah. Nasa na yun kami ng Metula, malapit sa hangganan. Binibisita namin ang iba't ibang komunidad ngayong araw at dito may mga negosyo pa ring bukas. Talagang nagpapakita ito ng katatagan na narimig at nakita namin mula sa mga residente dito tungkol sa mga nangyayari ngayon. Sa kabila ng mga misil, pag-atake ng mga drone at banta ng Hezbollah, determinado ang mga residente na manatili at patunayan na hindi sila aalis kahit ano pa ang mangyari sa labanan. Tumigil ang buhay namin ng mahigit 1 taon, labag sa aming gusto, at hindi na kami pwedeng tumigil ulit. Nagpasya kaming magbukas at manatiling bukas. Oo, nagtatrabaho kami sa isang sitwasyon ng digmaan gamit ang plastic at papel na plato at tasa para mas madali kaming makapunta sa silungan. Marahil sa unang pagkakataon, nakikita natin ang IDF na kumukontrol sa sitwasyon sa Lebanon, hindi umaasa sa internasyonal na puwersa tulad ng UNIFIL na nabigong paalisin at tanggalan ng armas ang Hezbollah at para alisin sila sa timog ng Ilog Litani. Ang pangunahing layunin ay itaboy ang Hezbollah, kaya may mga pag-atake sa mahahalagang lugar tulad ng mga tulay malapit sa ilog na iyon. Samantala, dito sa Metula, kahit tinamaan ng ilan sa mga misael na iyon, maraming lugar dito ang nasira dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah. Bukas pa rin ang mga negosyo gaya ng Bella Cafe sa Metula na bukas araw-araw, hinihikayat ang mga tao na pumunta kahit may panganib, kaya nananatiling buhay ang ekonomiya at mataas ang moral dito. Kailangan kong sabihin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa dulo nito. Pero isang bagay ang sigurado, at yon ay determinado ang mga residente ng Hilagang Israel na manatiling matatag at tuluyang alisin ang banta na ito.
Anong mensahe mo kung meron man para sa Hezbollah at syempre sa kanilang taga-suporta, ang Islamic Republic? Maling tao ang ginulo nyo, guys.